Hi and welcome dito sa channel na to. Ang Orphan na Nangarap. Thank you sa mga bumabalik na nanonood nitong channel na to at saka mga episode na pinaglalagay ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe. At saka leave a comment or likes or hit the notification kung nainteresado ka sa life story ko. So, about this topic ng video na to, how I survived the 5 years na at the early age of 7 years old lang ako nung nilipat ako ng tatay ko sa ate ko. Hindi ko talaga sukat akalain kung paano ko talaga yun na-survive. Pero at a young age, I learned things. But most of my memories parang binaong ko na sa subconscious ko. Pero there were things na nare-remember ko pa nung kabataan kong mga nadaanan ko sa kamanay ate ko. So, yung childhood ko kasi, yung ate ko, sobra siya magalit. Sobra talaga siyang magalit. Na kapag nagalit siya, talagang walang patawad na yung nirerentahan namin, square lang yun. Sobrang liit. Tapos yung pinapalo niya sa akin, yung kawayan ng, walis. So, ayun talaga yung handle nun. Sobrang sakit. Naalala ko talaga na umiiyak. Lagi akong umiiyak. Pagka pinahampas niya ako, hampas dito. Kahit saan sa katawan ko, hinahampas niya ako. Naalala ko ng mga time na yun na humihingi talaga ako siya sa kanya ng tama na maawa siya, hintuan niya na yung gawa niya sa akin. Alam niyo na yung bata, sobrang liit kasi mahirap kasi mayroon ako mga anak ngayon na kasing age ko noon at saka talagang hindi ko talaga siya ma-understand bakit yun ginagawa ng ate ko sa akin. So, kung mga rason lang nakabasag ng paso or plato, hindi deserve ng batang ganunin. Pero anyway, hindi ko talaga sukat akalain na nag-survive ako. Pero some reasons na alala ko na paano ko nakapag-survive noon is that I stay quiet. I stop speaking up for myself, like hindi ko na sinusuportahan sarili ko. Hindi na ako nagsasabi sa ate ko kahit anak pa niya yung may gawa ng hindi maganda or na may kasalanan sa mga nasira, ganon. Hindi na ako yung nagsasalita na siya yun. Kasi nung nagtry ako, nagsabi yung anak niya, mas nalalo pa sumobra pa yung panghahampas niya talaga sa akin. So, I learned na kahit mali ng anak niya o kung sino man may mali, hindi na ako nagsasalita. Hinahayaan ko na lang yan. Iiyak ako, yes. Pero ayun na, hindi na. Tapos kahit mga ibang tao, pagka in between sa akin at sa ibang tao, kahit nagsisinungaling yung ibang tao, hindi niya ako paniniwalaan. Ako lang yung mag-e-ending na mahahampas, talagang mabubugbog ng ate ko. So ayun. So yun, I stopped speaking. So speaking up for myself, I stay silent talaga. I stay silent. At saka, yung parang surviving mode ko noon, part of my surviving din na mode is to be obedient. Like, kahit anong iutos niya, gagawin ko. Kahit ano. Utusan niya ako doon, papasakay niya ako ng jeep, mga ganun, sasabihan niya ako, ang liit-liit ko pa nun, sasabihan niya ako, sumakay ka ng ganyan, gagawin ko yon, mga ganung bagay, kasi nga, ayaw ko siyang magalit sa akin. So, yung mga time na yun, yung only break na talaga, ang break ko lang talaga, na panahon na yun,
is magkakasakit ako. Naalala ko nung time na yon nung maliit pa ako na nagpe-pray ako kay God. Talaga, nagdadasal ako na God, bigyan mo ako ng sakit araw-araw. Bigyan mo ako ng sakit araw-araw para hindi ako mabugbog or mahampas ng walis na yung handle ng walis. Kasi yun lang yung time na hindi niya ako hinahampas. Funny kasi hindi pa nga ako tuluyang magaling. Ayan na yung mga pangungurot niya. Talagang wala talaga. Sa 5 years na yun, wala ako. Lagi ko nakikita yung mga bruises ko. Yung mga pasa ako sa katawan. Nakikita ko yun pag naliligo ako. Nakikita ko, tinitingnan ko yung sobrang dami. Ang itim ng singit ko. Hindi yung itim na sa itim yung kulay natin, no. Nang itim siya sa pasa. Sa singit, sa gilid, lahat ng katawan ko. So, yun. Ginagawa ko kahit anong gusto niya kasi ayokong mapaparusahan pa ako. Tapos nung namolestya ako, naumpisahan akong molestyahin ng kapatid din ng asawa niya. Hindi na ako nagsasalita, hindi ko na sinumbong, hindi ko na sinabi sa kanya kasi what's the point, diba? Lagi naman niyang pinaliliwalaan yung ibang tao kaysa sa akin. So, I stay quiet. I stay, kung naiisip ko, sobrang liit, ang murang edad. I learned things to make it easier sa akin. Yung ginagawa ko para hindi siya masyadong grabe sa sitwasyon ko. So, ayun. Sobrang hirap. So, pagka inaalala ko ngayon na yung mga nangyari, talagang kasi there are times na ang isip ko ba na kung kakausapin ko yung maliit kung sarili noon, I wish andun ako para sa kanya. I wish na masabihan ko siya na, tiis ka lang talaga. Tiis ka lang talaga. Kaya nung nagpresenta yung si Lord, na tanggalin ako doon sa sitwasyon na yon. Nililipat ako ng tatay ko sa isa kong ate. Tinake advantage ko talaga yon. Tinake-advantage ko yun. Kasi ayoko nang sa murang edad talaga. Yung 11 years old ako nung tinanggal ako ng tatay ko sa puder niya. Nagdesisyon ako ng sobrang laki para sa sarili ko. Kasi tayong mga bata na dumadaan ng mga ganong sitwasyon, nagmamature tayo natututo tayo kung paano natin i-guide yung sarili natin, knowing that no one else was there or were there para sa iyo, 'di ba? So you learn, to maneuver yung sarili mo. Ayun, so hindi ko talaga akalain na survive ko yun. May panahon pa pagka yung ate ko gustong bumili ng maraming ulam. Tapos pagbusog na siya, ako yung patatapusin ng lahat ng ulam na yun. Ako yung pipilitin niyang patapusin. Tapos pagka iinom na ako ng tubig para lang bumaba yung mga pagkain sa tiyan ko. Sumusobra, bata ka lang, di ba? Ilang piraso lang yung tiyan mo, di ba? Pagka sinuka ko yun, ayun, hampas na naman yung pagdadaanan ko. Ewan ko talaga, ngayon kung iniisip ko itong sinasabi ko sa inyo, ewan ko kung bakit ba meron pa din akong relasyon sa kanila.
na baka itong channel na to, na ginawa ko na tong channel to, baka ito na talaga yung makakapag completely get me off sa buhay nila. Anyway, so ayan, ay ewan ko na ganito na to yung video ko. But anyway, so ayun, paano ako na-survive? I stopped speaking up for myself, become obedient. I stay small to survive. So kung ikaw din yung tao na you went through the same thing, or similar scenarios, or maybe worse, or I hope not. Hindi ka weak, okay? You're not weak. You're surviving. You're trying to survive. You're doing your best for yourself para masurvive mo yung sitwasyon mo yun for 5 years. Sa sobrang aga ng edad ko ngayon, na yun, 11 years old, hindi ko talaga maano sa isip ko na natuto akong mag-decision para sa akin. So, ayun. Hindi ka weak, you're just surviving. And then, now, me coming out here, telling my story, my childhood, and what my life looked like nung maliit ako, nung naging orphan ako, nawala yung nanay ko, 6 years old ako, hanggang naging adult ako. I'm telling my story. Kasi, like, I was small, I silenced myself nung maliit ako. Ngayon, I am safe na to express, kasi to tell you na nakayanan mo yon. Okay, nakayanan mo yung napagdaanan mo. Nakapag-survive ka, buhay ka, yun talaga yung importante, buhay ka. At patuloy kang nangarap. Huwag ka talagang humintong mangarap, yun lang talaga masasabi ko din. So, ayan na. Really, telling my story, it kind of somewhat healing para sa akin. Like, hindi ko na yung healing na din sa akin to. So, ayan na. So, thank you for watching, and I'll see you next time. Bye.